Sabihin mo, salamat Ama at nagliliwanag ka sa buhay ko. Hallelujah. Sa laging sabihin mo, araw-araw nakangiti ang Diyos sa akin. Sabihin mo, hindi natin pangingitiin siya, lagi siyang nakangiti. Dahil magagawa niya ang lakas pag nanghihina tayo, kaya siya nakangiti. Dahil hanggang magaling tayo, hindi makagagawa ang Diyos sa atin. Kaya siya nakangiti, laging tandaan mo, kailangang nabubuhay tayo sa katotohanan. Ano po, ang sabi ng Diyos sa Israel, huwag ninyong aakalaing nasa lupang pangako kayo dahil kayo mabubuti. Nasa lupang pangako kayo dahil sa kanang kong kamay, bisig at maaliwalas kong mukha. Narito ka dahil sa maaliwalas na mukha ng Diyos. Amen? Kaya nga po, laging tatandaan po natin, alamin natin ang mga katotohanan. Dahil pag mali, at ang isang nakita ko habang ako'y nagkikinig at nagmamatyag, kailangan alam natin ang pangako ng Diyos at ang naganap na. Sa kagalingan, hindi pangako ng Diyos yun. Tinubos tayo sa lahat ng sakit, sa mga latay ng Panginoong Hesus Kristo. So, katubusan po yun at ang pagtubos hindi pangako. Yung more than conqueror ay hindi rin pangako. Yun ay bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Amen? We are more than conquerors because God loves us. I'm not more than conqueror because I love God, but because God loves me, I am more than a conqueror. Amen? Kailangan laging tama. Ano po? Sabihin mo, kailangan tama lagi para tatamaan ang puwersa ng kadiliman. Ay nagsisikap ka pa pala hanggang ngayong maging banal, ay hindi mo alam ang katotohanan. Nung maborn again ka, nasa iyo na ang kabanalan at ang katwiran ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? Kaya nga, pag ikaw ay nakaunawa sa katotohanan, lalakad ka sa katotohanan. Kaya ang sabi ng Biblia, my tongue shall speak excellent things. Huwag kang magsasalita ng puro problema. Ang sabihin mo ay napakabuti ng Diyos. My lips shall speak right things, and my mouth shall speak the truths. Excellent things, ano pa? Right things, and then truths. Basta, ika'y anak ng Diyos, kaya ikaw ay iniibig ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, iniibig ka ng Diyos. Hindi na natin pag-uusapan ng masamang ugali, basta iniibig ka ng Diyos at malulusaw ang masama mong ugali. Yung paghatol, masamang ugali yan. Yung mga humahatol, hindi alam na iniibig siya ng Diyos at yung pag-ibig ng Diyos, dadalhin ka sa pag-ibig sa mga masamaang ugali. As the deer panted for the water, so my soul longed after thee. You alone. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone. Mataas ano. Sige mo. Abutin ninyo. My strength. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone, ituro natin. You
shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. As the deer, ulitin natin. As the deer panted, louder, louder. Father, so my soul longed after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, to you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And I long to worship thee. And I long to worship thee. Amen. Hallelujah. So tayo po ay pupunta na sa mensahe. Salamat sa ating mga awit at manunugtog. At salamat sa mga kapatiran. Amen. Sabihin mo, kaliwat kanan, likod at harapan, napakapalad mo. Dahil may nakatakdang gagawin sa iyo ang Diyos ngayong umagang ito. Amen? Always expect the best because God will be pouring out His best. At huwag mong tingnan ang iyong kahinaan, ang tingnan mo, basta iniibig ka ng Diyos. Tayo'y manalangin, O Diyos, aming Ama, dakila at napakabuti. Sa iyo ang lahat ng kayamanan at sa iyo ang lahat ng kabutihan. Kaya sa kagandahang loob at awa mo, kami ay laging iyong binubuhay. Sa iyo ang kalwalhatian, parangal at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. So, laging tandaan po natin, do not seek for position and leadership. Huwag mo nga hangarin ang posisyon at ang maging pinuno. Ulitin kong muli, pag hinangad mo ang posisyon at pagiging pinuno, kailangang handa ka. Una, leadership is not my desire. It is God's desire. Kaya sabi niya, you have not chosen me, I have chosen you. Kaya dahil kanyang pangarap, ako ay kanyang hinubog at ako ay kanyang dinala sa iba't ibang malalaking mga asosasyon ng mga leaders sa buong Pilipinas. At ilan doon ay ako ay chairman, pero nag-resign ako dahil matindi ang labanan. Pero sa biyaya ng Diyos, hindi ako magre-resign sapagkat naka-resign na ako na sa biyaya ng Diyos ako habang ako'y may hininga. Amen? So, ngayon, ating unawain pong mabuti, hindi po mga maliliit na gawain yun. Yun po'y malalaking gawain, national, samahan ng mga misyonero, ng mga ibanghilista. At nakita ko na nanghihina ang mga nasa chairmanship. Dahil talagang labanan yan because when you are a leader, dalawang bagay, ano po, yung mga nasa men's ministry, women ministry, at sa children ministry, lahat po, that is leadership. Ang una ay, kailangan ating unawaing mabuti, huwag kang magtatampo pag inalis ka. Ang ibig sabihin, nang ikay inalis, may nakatakda sa iyo ang Diyos na higit na mas malaki. Pero nagtatampo at hindi na dumadalo, wag ganoon. Sabihin mo, wag ganoon. Sabihin mo, kailangan lagi kang dumadalo dahil ang kababaang loob ang kailangan.
binasag ng Diyos ang aking pagpapaimportante sa sarili sa pamamagitan ng maraming kabiguan. Laging tandaan mo po, ang pag-unlad ay pagdaan sa mga kabiguan, krisis at pag-uusig. At mismo ang Panginoon ang nagsabi, sa akin may kapayapaan, sa sanlibutan ay may pag-uusig at kapighatian. So hindi po basta nagiging namumuno yung huling latest na aking inordain bilang ating pastor. Ang sabi ko, at sa kwarto na lang nagawa yung pagtatakda sa kanya, ang sabi ko, ang unang i-represent mo ay Diyos. Pangalawang i-represent mo ay biyaya ng Diyos Christian Fellowship. At ikatlong i-represent mo ako bilang head ng biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Kaya kung ano ang ugali ko, dapat yun din ang ugali mo. Amen? So, at makikita mo ang bunga ng pag-uugali. Kaya dito ay makikita po natin, as leader, kailangan ng ang unang kailangan as leader, because when you accept the call of God to be a leader in any ministry within the church or within the body of Christ, determine and accept that you will decrease your personal comfort. Pag ikaw po ay leader, mababawasan po yung sarili mong dating ginagawa sa iyong sarili. And you will increase in responsibilities. Responsibility is the ability to respond quickly. Laging iyong dadamayan ang mga pinamumunuan mo kapag tumawag sa iyo. Kaya nga po, napakahalaga, a leader has an authority, ability, authority, capability. At kadalasan ay maraming hindi nagtatagal sa leadership position because of they are not available. They are not visible. Gusto nila ay silang masusunod at yung pinamumunuan nila ang susunod sa kanila wrong. Kailangan kung ano ang itinalaga ng Diyos sa simbahan, yun ang susundin ng lahat. So hindi ako ang masusunod, kundi ang kalooban ng Diyos. At dito makikita po natin, kailangan ikaw, sabihin mo sa iyong katabi, kailangan nabubuhay ka sa pag-ibig. Ulitin kong muli, hindi po ito pagalingan, ito po'y pakumbabaan. It is only the humble that shall be exalted. Yung mayabang, ibababa ng Diyos. At magiging madalang ang pagpapala at biyaya. Pero yung mapagpakumbaba, iangat ng Diyos at bubusugin at pagpapalain. Amen po ba? Kaya nga po ating kilanlin ang napakahalagang katotohanan na ikaw ay hinirang ng Diyos. May posisyon ka o wala, ikay hinirang ng Diyos dahil ang mga anak ng Diyos ay saserdote ng Diyos. Amen po ba? So ikaw ay saserdote ng Diyos dahil kay Jesucristo. Amen? At ang tanong, alam mo ba yan? Ngayon, kung hindi mo alam, ang ikalawang tanong, nananalangin ka ba? Dahil ang mga saserdote ay nananalangin. Amen? Kaya nga po, mamaya ay pakikita ko sa inyo kung paano ang pag-unlad at paglakad sa masaganang buhay. Kung paano ikaw ay hindi magkukulang at kung paano ang pwersa ng kadilim ay maiinis sa iyo. Ngayon, marami po ang takot sa dyablo. Kaya sila ay napaglalalangan ng dyablo. Pero pag nalaman mo ang katotohanan, ay matatakot sa iyo ang dyablo. Ulitin kong muli, pag nabubuhay ka sa katotohanan, matatakot ang dyablo at gagawa ng lahat ng kaparaanan para ikaw ay panghinain. Tingnan mo uli ang iyong katabi at ang isang unang panghihina ay mga problema at krisis. Pero ang hindi na alam ng dyablo, ikaw at ako ay iniaangat ng Diyos pagdaan natin sa krisis at suliranin. Sabihin mo, kung ikay nasa krisis ngayon, ikaw ay iniaangat ng Diyos.
Kaya hindi mo iisipin Diablo, ang iisipin mo Diyos dahil ang Diyos ang may-ari sa iyo at sa akin. Amen? Kadalasan ang inuisip agad ay Diablo, talunan na siya. Ba't naman siya pang iisipin mo? May Diablo, pero ikaw ay higit pa kaysa kapangyarihan ni Satanas dahil si Jesucristo ay naninirahan sa iyo. Kaya nga sabi ni Pablo, idinadalangin ko kayo na makilala ninyo ang ganap na kalooban ng Diyos. Idinadalangin ko kayo na kayo ay maging matibay at matatag sa inyong paniniwala, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga po ating unawaing mabuti, walk in love. Mabuhay sa pag-ibig dahil tayo ay nasa ibabaw ng lupa at tayo anak ng Diyos. Number 1, to honor God. Number 2, to glorify God. Kaya dito ay makikita po natin ang pamumuhay ay dapat laging sa pag-ibig. At ating tingnan sa 2 Timothy 1:7, ito ang ating pinakang teksto. At ating tingnan kung ikaw nga ay umiibig. At ang sabi rito, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So bilang anak ng Diyos, yung takot sa kahirapan, yung takot sa salot, yung takot sa iba't ibang katatakutan, hindi mo dapat yun, hindi mo yun dapat pag-iisipin. Bakit? For God hath not given us pangkalahatan, mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo binigyan ng espiritu na matatakutin. Tingnan mo ang iyong katabi, matatakutin ka pa ba hanggang ngayon? Sa pangalan ni Jesus, ginagapos ko yung espiritong yan ng pagkamatatakutin. Amen? So, but of power, ano raw ang espiritong nasa atin? Power. And, so, yan po ay sama-sama, hindi hiwa-hiwalay. Power and of love and of a sound mind. So, nasa atin ang power, love, sound mind. Tanungin mo ang iyong katabi, nalulungkot ka ba pag kapos ka ng pera? Sabihin mo, hindi na dapat. Kaya naantala yung pera dahil nag-aalinlangan ka na kaya ng Diyos na ikay tustusan. So ang kalungkot ay pag-aalinlangan sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Amen po ba? So laging tandaan mo, ang kabiguan ay gamit para ang Diyos ay makagawa sa isang bigo. Tingnan mo ulit ang iyong katabi at sabihin mo, paunlad ka dahil dumaraan ka ng kabiguan, kaya ka nakabigo ay dahil nagmimithi kang masunod mo ang Diyos. Amen. Hallelujah. Ang hindi nabibigo, hindi pinapangarap ang pangarap ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nais kong makita mo, hindi ibinigay sa atin ang espiritu ng takot sa kung ano-anong bagay dahil ang mabuting balita ay mabuting balita ng magagandang mga ginawa ng Panginoon. Amen. At sabi rito, the power and love and sound mind. Ano po ang pag-ibig? At ang pag-ibig po ay tumutukoy na iyong iniibig ang iyong sarili dahil ikay naniniwala ang greatest commandment, to love God, to love your neighbor as you love yourself. Kaya kailangan iniibig mo ang iyong sarili kahit ano ang nangyayari sa iyo, sabihin mo, iniibig ako ng Diyos kaya alam ko na merong patutuong ginagawa ang Diyos para ang aking kapwang nasa pakaligid ko'y makita ang personal na pagsama sa akin ng Diyos. Amen? Kaya dito ay makikita po natin ano naman yung sound mind. Ang sound mind po ay self-discipline. Meron kang disiplina sa iyong sarili. Pagkagising pa lang sa umaga, pray. Ayusin mo ang higaan mo na parang hindi hinigaan. Amen po ba? Pag maayos ka sa kwarto mo pa lamang, ikay magiging maayos sa labas ng kwarto mo. Amen?
At laging tandaan mo, meron tayong titingnan inward, upward, and outward. So titingnan natin ang ating sarili at tayo ay titingin sa taas at sasamba sa Diyos at titingin tayo sa paligid, kailangang makita nila si Kristo sa ating buhay paglabas natin ng bahay. So, may malaking problema kami sa kapitbahay namin dahil yung kanilang tubig ay laging umaawas. At ako ay nag-iisip, nananalangin at naisip ko na iugpong yung kanilang drainage doon sa drainage namin sa harapan. At kung ilang panahon na lagi ako nagwawalis ng sobrang tubig, pero nung nakaraan linggo, yung iniisip ko, ginawa nila, iniugpong yung kanilang outlet. Bakit? Yung inisip ko ay inilagay ng Diyos sa kanilang isipan, wala ng tubig baha. Amen? Kaya nais kong iyong maunawa ang mabuti, you have the power. Ayusin mo ang isipan mo. Sabihin mo sa iyong katabi, ayusin mo ang isipan mo. Amen? Dahil, alam mo, mahal na mahal tayo ng Diyos eh. Huwag mong tingnan ang iyong kabutihan. Huwag kang titingin sa kabutihan mo, yayabang ka. Ang tingnan mo yung kabutihan ng Diyos at bubuhos ang kanyang kabutihan. Amen? At huwag kang pangako ng pangako, gawin mo sa sarili ka mangako at gawin mo sa pinangakuan mo yung iyong ipinangako. Amen po ba? Isang araw, ang sabi ng aking asawa, bibigyan natin ng ating apo birthday. Ganitong kalaki ang halagang ating ibibigay. At sabi, ikaw naman ngayon ang magbibigay nung aking naisip na ibibigay. Hindi naman maliit, malaki. At ang sabi ko, tahimik ako, huwag kang magrireklamo. At wala pang maghapon, pag-uwi ko sa bahay, ito, yung sabi mong ako naman, eksakto po, may sobra pa 50 pesos. Ay, yan po ang buhay. Ayusin mo ang isipan mo, dahil wala sa isipan mo ang iyong kasiglahan at kalusugan, nasa isipan ng Diyos. Pag yung isipan ng Diyos ang naging isipan mo, at ang sabi, ibibigay ko sa inyo ang banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu ang alam ang aking iniisip. Kaya kung nasa iyo ang banal na Espiritu, ibibigay niya ang iniisip ng Diyos araw at gabi. Amen? We walk and live not by explanation. We walk and live by revelation. Kaya kailangang buhay ang relasyon mo sa banal na Espiritu at ang banal na Espiritu ang magsisiwalat ng ginagawa ng Ama at ng Anak. Tingnan mo, ang iyong katabi. Kung hindi po sa katotohanan ito, magkakabahay kaya kami, magkakasasakyan kaya kami, magkakaroon kaya tayo ng prayer mountain na may 3 nang naitayo tayong gusali doon matapos na mawasak ang 3 itinayo natin noon na gawa sa kawayan. Dahil ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, magiging bato na ang iyong gusali diyan sa prayer mountain at nangyari po. Kaya ayusin natin yung lahat doon, swimming pool at lahat para kayo ay makapanalangin doon at makapaglangoy kapag ikaw ay namamahinga sa pananalangin. Amen? Sapagkat noon po nung aming itayo ay ako'y laging naruroon at ako mismo nagbubuhat ng sako ng simento dahil wala pang lansangan doon at sa kalabaw at kabayo nagdadala ng buhangin at ako mismo ang nag-supervise nung paggawa ng prayer mountain at maging yung swimming pool. Pag inuna mo ang gawain ng Diyos, kaya naitayo ang lahat ng aming kailangan dahil inuna namin ang gawain ng Diyos. Nung itayo ni Solomon ang templo ng Diyos, pagkatapos na maitayo at nandun na ang mga kanyang pinamumunuan na sumasamba, nung magtayo siya ng bahay, tinayo niya ang templo for 7 years. Nung siya magtayo ng kanyang bahay, 13 years, sapagkat napakaganda. Pag inuna mo ang Diyos, maganda ang mangyayari sa iyong buhay. Amen? Wala, absent ka ng absent pag may lakaran, pag-absent din ang pagpapala sa iyo. You must be committed and convicted. Ulitin kong muli, be committed and convicted. So kung hindi po ako hinubog ng Diyos, chairman ako ng San Juan Pastoral, ako ang pundador, pioneering chairman for 7 years. At dahil kulang na ang panahon ko, sabi ko sa vice ko,
ikaw na, pastor, ang wala pong eleksyon. Ini-assign ko siya for 20 years, naging po siyang tapat na chairman. Amen po ba? At ako nasa naka-back up lang ako. At sa isang national missionary movement, ako naman ang vice chairman. At sabi ko, hindi ko na rin kaya. Dahil pinadadala ko lagi sa Vietnam. At doon kami nagmi-mission. Sabi ko, hindi ko na rin kaya dahil marami na rin gawain ng simbahan. At dito makikita mo po, kapag ikaw ay naging maalab sa assignment mo, dadaling ka ng Diyos sa iyong personal na assignment at doon ka niya lalong pagpapalain. Kaya nga po ating unawaing mabuti, commitment, conviction, napakahalaga po niyan. Kailangan nakatalaga ang iyong buhay sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Kaya yung ibang umaalis ay binababayan ko na lang. At ang sabi nga nung isa, hihingi ako ng bendisyon ni Bishop. Sabi naman nung isang pastor, bakit ka hihingi ng bendisyon? Nagtayo ka na ng sarili mong simbahan. Dapat nung bago ka umalis. Kaya nais kong iyong maunawang mabuti, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay pag-aari ng Diyos. Walang may-ari dito kundi ang Diyos. Kaya pag ikaw ay napaghaharian ng Diyos, ikaw ay magiging laging nasa excited crisis, moment by moment, day by day. At laging tandaan mo kung gaano kalaki yung crisis na pinagdaraanan mo, ikagugulat mo yung malaking biyaya at pagpapalang sa iyo. Amen? Hallelujah! Kaya nga, ang laging sinasabi ko, pag ako'y nasa crisis, Panginoon, napakalaki naman ang tiwala mo sa akin. Dahil ang sabi po ng Biblia, hindi ko kayo sinusubok na kayo'y madadaig. Dinadaan ko kayo sa pagsubok dahil kayo'y aking iaangat. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang pa-absent-absent. At huwag kang magtitiwala sa pera mo dahil wala sa atin na may-ari ng pera natin. Kahit ikaw ay may 1 milyon, ang may-ari pa rin yan ay Diyos. Amen? At malaki ang pananagutan mo pag hindi ka nag-alab sa Diyos. Amen? Darami ang 1 milyon mo pero hindi ka maligaya. Ano ang gusto mo, maligaya o maraming milyon? Maligaya at darami rin ang iyong mga pinansyal na pagpapala sapagkat bukas ang iyong palad, kaya tuloy-tuloy. Laging tandaan po natin ang pagpapala ng Diyos, ito po ay cycle o circuit. Bibigyan ka ng Diyos at pag dumaan sa palad mo yon, babalik yon ng doble. Pero pag inimpidi mo, ay titigil. Dadami nga ang pera mo, pero ikaw ay hindi maligaya. Pero dumami man ang pera mo, pag tuloy-tuloy ang daloy nito, maligaya ka na, marami ka pang pera. Amen? Hallelujah! At hindi na rin po pinag-uusapan, mag-alab kang dumalo ng gawain. Personal po yan. Sound mind. Desisyon po yan. Amen? Huwag nating aakalain, kailangan ako ng Diyos. Hindi ka kailangan ng Diyos. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Amen? Hallelujah! Dahil pag sinabi mong kailangan ka ng Diyos, sino ka naman? Sabihin mo, kailangan ko ang Diyos. Alam mo, masasaya dapat ang mukha natin. Tingnan mo ang iyong katabi at iyong siya sa atin ang mukha. Tanungin mo, ilang taon ka na ba? At pag sinabing 35 at mukhang 40, na sabihin mo, kulang ka sa kagalakan. Amen? At saan ba nakukuha ang kagalakan? Pag ikaw ay na-stroke. Pero huwag ka nang maghintay. Si brother na po, nakangiti na. At lumapit agad sa akin ang kanyang asawa at sabi, nandito si brother Nap. So hindi na siya natutulog, dumadalo na. Amen. Kaya nga po ating unawaing mabuti, kailangan tayo laging maligaya at masaya. Amen? At ikaw dapat malakas ang ngiti at halakhak at palakpak pag malaki ang pinagdaraanan mo. Amen? Kung hindi sa malalaking mga pag-uusig na pinagdaanan ko, hindi ko narating ang maraming bansa. Amen? Yung iba kasi, Lord, paunlarin mo ako. At nakangiti siya, alam mo ba yung iyong hinihiling? Parang sinabi mo, Lord, idaan mo ako sa pag-uusig. Lord, idaan mo ako sa krisis. Basta sabihin mo, sa bawat pinagdaraanan mong suliranin,
Thank you, Lord, sa tiwala mo sa akin. Amen? Huwag na kung ano-ano pang hinihingi mo sapagkat kumpleto ka na, in Christ you are complete. Amen? At paano natin makakararanasan yung completeness? Pag dumaan tayo sa pinagdaanan niya, pag sinubo ka, nagtagumpay si Jesus doon, kaya mapagtatagumpayin mo rin yung pagsubok at krisis na iyong daraanan. Kaya nga po, ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, ang Diyos ay napakabuti. Tanungin mo ang iyong katabi, nananalangin ka ba? Pangalawang tanong, nagbabasa ka ba ng Biblia? Ay baka puro pakikinig ka lang sa pulpito, hindi ka uunlad. Kailangang personal na nagbabasa ka ng Biblia at kailangang may notebook ka at isinusulat mo yung iyong naririnig. O tingnan mo, nakinig lang ako sa pangangaral kanina ni Pastor Dexter. Ako'y nakikinig sa pangangaral ni Pastor Kenneth, pangangaral ni Pastor Jonathan at lahat ng ibang mangangaral sapagkat mayroong pagsisiwalat na gagawin ng Diyos sa kanila. Amen? Kaya nga po, kung ating uunawaing mabuti, sabihin mo, ikaw ba'y nananatili kay Kristo? Hindi po barkadahan ang simbahan. If you abide in Christ and His Word abide in you, you can ask anything you wish. Amen? Kaya nga po, ang sabi ko, ay ano ba yung anything you wish? Naglalambing ka sa Diyos. Amen? At sinasabi mo, Panginoon, kailangan ko po ito. Nakukuha niyo po. At alam ng Diyos, kaya mo hinihingi na alaman mo na alam ng Diyos ang ibibigay sa iyo sa sandaling malaman mo ang iyong pangangailangan. Alam mo, ang mga anak ng Diyos dapat maunlad. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat ang mga anak ng Diyos ay maunlad para makita ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga po, ating tignan. Sa Ephesians 5:1. Ephesians 5:1. At ano po ang sabi doon? At ang sabi po ron, be ye therefore follower of God as dear children. Sino raw ang ating susundan? Kanino raw tayo magiging tagasunod? Hindi po kay bishop, hindi kay pastor, hindi kay evangelist, hindi kay apostle. Kanino ka raw susunod? Sa Diyos. At bakit tayo susunod? Dahil tayo pinakaiibig niyang mga anak. We are His dear children. Amen? Kaya po magulo ang simbahan dahil pag hindi na pagbigyan yung miyembro ay lilipat ng ibang simbahan at pagdating doon, hihiling uli doon sa panibagong pastor, hindi uli na pagbigyan, 10 simbahan na ang pinaglipat-lipatan, hindi pa rin na pagpapala sapagkat hindi niya binago ang kanyang puso. Kung saan ka itinanim, doon ka uunlad at lalago. Pag palipat-lipat ka, ikay magiging bonsai. Amen? Hindi ka lalaki, ikaw ay laki. You must be rooted and grounded in biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Kung narito ka, huwag ka nang lilipat. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang palipat-lipat dahil ang palipat-lipat hindi nag-uugat. Amen? So, be ye therefore followers of God as dear children. Verse 2. Ano po ang sabi? At ang sabi ng verse 2, walk in love, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. At lumakad kayo at mabuhay sa pag-ibig, katulad ni Kristo, na inibig niya tayo. So iniibig tayo ni Kristo. At ano ang pag-ibig? Ibinigay ang kanyang sarili. Kaya hindi tumatanda ang mukha ng aking asawa dahil iniibig ko siya. Ibinigay ko ang aking sarili sa kanya kaya siya ay laging maligaya. Amen? Kaya nga iyong sabihin, kailangan sa pamilya mo, iniibig mo ang pamilya mo. Amen? At mahalin mo sila sapagkat sila ay pagpapalain ng Diyos sa pamagitan ng iyong pag-ibig at pagmamahal. So, dito makikita po natin, ibinigay niya ang kanyang sarili para bilang alay at sakripisyo sa Diyos para sa isang matamis at mahalimuyak na samyo.
Kaya yung buhay ni Kristo ay nasa sayo at nasa akin, kaya tayo mabuhay na umiibig. Kaya nga ang panalangin ni Pablo, that they may have a complete knowledge of His will. Kailangan alam natin ang ganap na kalooban ng Diyos. Dahil kalooban lamang ng Diyos ang kanyang gagawin. Amen? At ang pangalawang panalangin ni Pablo, to give to you spiritual word and understanding. Para ibigay sa inyo ang kanyang salita at ang pangunawa sa kanyang salita. At pangatlong panalangin ni Pablo, sabi niya, that you will always honor and please the Lord. Na laging pararangalan ninyo at bibigyan ninyo ng kasiyahan ang Diyos. Paano magiging masaya ang Diyos sa atin? Lagi po siyang masaya, pero ang kanyang kasayahan ay dapat dalhin tayo sa buhos at puspos ng biyaya at pagpapala. Amen po ba? Kaya nais kong makita mong mabuti. Tingnan mo ang iyong katabi at tanungin muli yung unang tanong ko, nananalangin ka ba? Pangalawang tanong, nagbabasa ka ba ng Biblia? O nakadisplay lamang sa iyong kwarto ang iyong Biblia? Hindi po dinidisplay ang Biblia, ito po'y pinag-aaralan. Ang Biblia po ay workbook, sinusulatan. Kaya mga Biblia ko puro underline. At may mga date pa pag yung isang talata ay biglang naging buhay na buhay sa akin sa isang sitwasyon. Kaya nga po, iyong unawaing mabuti, ang nagbabasa ng Biblia ay matututo. Ang nakikinig ay mahamong manalig para magbasa ng Biblia. Tingnan mo ang iyong katabi, faith comes by hearing, and faith will bring you to study the Holy Scriptures because in the Holy Scriptures, there is eternal life. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi, ang pagiging Kristiyano po ay hindi tawanan lang, bagamat madalas tayo nagtatawanan, at hindi kainan lang. Dahil maliwanag po ang turo ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain, inumin at damit. Ang kaharian ng Diyos ay, ano ang sabi? Kapangyarihan ng kanyang salita. Kaya para tayo maging maunlad, matibay at matatag, laging uunahin mong hanapin ay ang hindi po ang almusal. Ang unang hanapin mo ay ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At ang kaharian ng Diyos, ang hari ay ang Panginoon at ang kanyang katwiran ay mismong ang Panginoon. Our prayer will not be heard. Our prayer will not, that God will not look at us when we pray if we don't have righteousness. Kailangan bawat isa sa atin ay naniniwala that you have the righteousness of Jesus. Huwag kang mag-aalinlangan. Sapagkat doon ka lamang tatangkilikin ng Diyos sa iyong pananalangin. Ano po ba ang pananalangin? Kung hindi po ako nananalangin, ay paano kaya tayo? Kaya nga po ating unawaing mabuti, sa laki ng budget ng broadcast sa radyo at telebisyon, sa laki ng budget ng Prayer Mountain, puro pera po yan dahil wala pong libre, hindi pwedeng pagpunta mo sa palengke ay itlog nga, mama, itlog nga. O bayad. Manok nga, mama, bayad. Lahat po ay may gastos. Pero kapag tama ang iyong ginagawa, ang gastos ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya marami po ang napagpapala ng mananalangin ng biyaya ng Diyos. Christian Fellowship, our intercessors, are protecting us through their intercessory prayer. Kung hindi po sa intercessor, hindi po ako makatatayo sa pulpito at kung hindi rin ako mananalangin, hindi rin ako makapangangaral sa pulpito. Kaya nga po, iyong unawaing mabuti, a preacher must be prayerful as well. I cannot challenge you to be prayerful if I am not one. Ano po ba ang prayer? Kadalasan po tayo'y abala sa mga pangangailangan natin.
At yun po naman ay karapatan ng bawat isa. Sumalit laging tandaan mo po, pag hindi mo inuna ang dapat maging una, ay ano ba ang una? Prayer first, seeking first, at titingnan po natin, mismong si Samuel ay nagsabi na kung hindi siya nananalangin, ay hindi siya magiging matagumpay. Sa 1 Samuel 12:23. So silipin po natin ang sabi ng propetang Samuel. Kapag nananalangin tayo, ang mata at tenga ng Diyos ay bukas na nakatingit, nakikinig sa atin. Huwag itulot ng Diyos na hindi ko kayo idalangin. Yun po ang sabi ni Samuel. God forbid that I will neglect praying for you. Kaya kayong nasa iba't ibang ministry, dapat idinadalangin ninyo ang member ng ushering. Amen. Lahat ng miyembro mo, iluluha mo yan sa Diyos para laging makadalo. Sapagkat pag hindi mo iniluha yan, baka sumakit ang lulod, pero may pananagutan ng bawat leader. Hindi ka naririyan para lang maging leader. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. Karagdagan pa dito para sa akin, huwag itulot ng Diyos na ako'y magkasala laban sa Panginoon. Saan nagkakasala ang isang mangangaral? Kapag hindi siya nananalangin, kanino siya nagkakasala? Sa Panginoon. Amen? Hindi ko ito may pangangaral kung hindi ako nananalangin. Hindi ako makapangangaral ng araw-araw, umaga at gabi kung hindi ako nananalangin. Ano naman ang ituturo ko? Ang sabi nung unang panahon sa aklat ng pangangaral, ang isang pastor ay dapat paghandaan ng isang linggo, ang isang sermon. Ay, hindi ako aabot doon, hindi ako papasa doon kung isang sermon lang sa isang linggo. Pero bakit? Nakapangangaral ako ng araw-araw. Sabi ni Pablo, nasa oras o wala sa oras, handa o handa, hindi ako handa, mangangaral ako. Bakit? Dahil nasa Kanya si Kristo. Kaya tingnan mong mabuti, dapat yung opisinang iyong pinagtatrabahuhan ay matagal ng born again mula sa iyong boss. Naroon ka para ma-born again yung mga kasama mo. Naalala ko, nagkukwentuhan kami minsan, ang sabi niya, bakit po kaya ganoon na bishop? Sabi ko, ano yun? Sabi nung isang kapatiran, may patutuo na doon sa kanyang dinadaluhan ang mga gawain. Ang sabi raw nung isa, Kristiyano ka pala? Eh bakit kaya matagal na magkasama hindi halatang Kristiyano? At kailan natuklas ang Kristiyano siya nung sila'y kakain, nanalangin muna bago kumain. So nananalangin lang siya bago kumain, pero sa maghapon hindi siya nananalangin na naririnig ng mga kasama niya. So sabihin mo, kasalanan ng hindi manalangin. Napakaliwanag po. At ano ang sabi? Hindi po pa gandahan ito ng akto, kailangan pong ikaw ay nananalangin because when you are prayerful, then you will be powerful. Less prayer, less power. More prayer, more power. Ang panalangin po hindi yung maisip natin, ang panalangin po'y batay ay sa salita ng Diyos. The source and content of our prayer must be the Word of God. At ano ang sabi sa verse 24? I will teach you the right way. Ano ang sabi? Only fear the Lord and serve Him in truths with all your heart, or consider how great things He hath done for you. Sabi nung awitin, magpasalamat sa Diyos at kung kaya mong pasalamatang isa-isa yung mga natanggap mo sa Diyos, gawin mo. Pag ikaw po'y laging nagpapasalamat sa Diyos, ang Diyos po ay matutuwa na ika'y dagdagan pa ng iyong ipagpapasalamat. Matakot lamang sa Panginoon at paglingkuran mo siya sa katotohanan ng buo mong puso, iyong tukuyin kung gaano kadakila ang mga bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Isipin mo mula bata ka kung paano ka pinagpala ng Diyos.
Amen? Pag ako ay nag-aalala sa mga ginawa ng Diyos, yung mga pagliligtas niya, yung mga pagpapala niya, yung mga biyaya niya, sumisigla po uli ako sa mga krisis na aking pinagdaraanan. Kaya nais kong iyong maunawaang mabuti. When you experience a little failure, sabi ng isang mangangaral, pray a lot. Pag ika'y nakaranas ng munting kabiguan, lalo kang manalangin ng puspusan. Dahil pag ika'y sanay manalangin sa maliit na problema, sa malaking problema, lalo kang magiging maalab sa panalangin dahil ika'y sanay ng manalangin. At ikatutuwa at ikagagalak mo na ikaw ay may kapanatagan at makikita mo sa mga apo mo na tigitigisan na sila ng kotse. Amen? At bakit? Dahil kailangan nila. Amen? Kaya nais kong iyong maunawaang mabuti, sabihin mo magpakasipag ka sa panalangin at pag ikaw ay nananalangin dahil masipag ka rin sa salita ng Diyos, lagi kang nasa simbahan. At magtatanong ka kung kailan uli ang fellowship. At hindi ka pa dadalo sa fellowship para lamang doon sa masarap na merienda, magdadala ka na rin ng merienda. Amen? At pag nagsobra na ang merienda, meron kayong take out. Amen? Ayan po ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Kahit saan tayo pumunta, ay laging may pagkain. Sabihin mo, laging may pagkain sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sapagkat ang presensya ng Panginoon, lagi siyang umuumpok sa kainan. Amen? Kaya pag nagkakainan tayo, nandun ang Panginoon. Amen? Kung walang kainan, tingnan na last Friday, naghanda lang ng kakaunti, pero napakaraming dumalo, kaya lahat ay nakatikim ng pagkakain. Amen? Dumami yung kakaunting pagkain na pang-apat na pulang, mahigit pa lang 70 yung kakain. Pero nagkasya. Ewan ko paano nagkasya yun, pero nagkasya. May naiuwi pa kami. Kaya kapatid, napakaganda po ng simbahan. Sabihin mo, napakaganda ng simbahan. Dahil sa simbahan, naroon ang mga pagpapalat biyaya dahil saan man dalawa o tatlo, alam mo bang pinagmamasdan ka ng Diyos na nakangiti? At iniisip niya, may malaki akong gagawin kay kumari at kumpare. Amen? Pero ang nangyayari nga ay kung ano-ano ang ating pumapasok sa isipan at sinasagot mo pa ang text sa'yo. Abay wag, dahil merong nakahandang gagawin sa iyo ang Diyos at ito, pag iyong narinig at pinaniwalaan, yun ay mangyayari sa iyo. Amen? Hallelujah! Kaya nais kong makita mong mabuti, tanungin mo ang iyong sarili, ikaw ba'y umiibig? Hallelujah! Ulitin kong muli ang tanong, ikaw ba'y umiibig? Ay baka naman ang iniibig mo lang ay yung nuntulungan mo, ngayong kapos kay natutulungan ka. Kailangan po ang wagas na pag-ibig ay meron pong 3 uri ng tao na pag-uukulan natin ng pag-ibig. Sa Luke 6:27, love your enemies. Sino raw ang iibigin mo? Enemies. Hindi po sinabing enemy, hindi isa. Enemies. Dahil maraming kampon si Satanas. Isang enemy si Satanas, pero marami siyang kampon. Kaya, but I say unto you which hear, love your enemies. Ang iibig lang at susunod ay yung nakakarinig. Tatanungin ko kayo, nakakarinig po ba ninyo ang aking boses? Amen. So kayong nakarinig na tanggap ninyo ang inyong narinig, love your enemies. Patawarin mo na yung may utang sa iyo na hanggang ngayon, 10 taon na ay hindi ka pa binabayaran. Patawarin mo siya. At sa ibang paraan, ikaw ay tutustusan ng Diyos. Amen? Ano ba ang pag-ibig sa kaaway? Huwag mong ichichismis. Alam mo, si brother ganon, yan, akala mo banal na banal, pero huwag mong ichichismis. Patawarin mo at bahala ang Diyos sa iyo. Kung ano man ang pangaaping ginawa sa iyo, iaangat ka ng Diyos. Kung hindi ito totoo sa aming buhay, ay hindi namin mararanasan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ano ang pangalawa? Do good to them which hate you. So ang umiibig po ay gumagawa ng mabuti. At sino po ang iyong gagawa ng mabuti?
Hindi po yung mabait sa iyo. Walang pagpapala doon. Ang iyong gagawa ng mabuti, yung muhi sa iyo. Aba, purihin ng Panginoon. Kaya kailangan po natin ng banal na Espiritu dahil kung hindi ka magkakaroon ng magagandang sasakyan. Hindi ka rin magkakaroon ng magandang bahay. Ang binibigyan lang ng Diyos ay yung umiibig sa Kanya, mga kaaway at gumagawa ng mabuti sa mga namumuhi sa Kanya. Kaya magpatawad ka na, sabihin mo sa iyong sarili, magpapatawad na ako ngayong sandaling ito. Ayoko nang maudlot at mahadlangan pa ang mga biyaya at pagpapalang nakatakda sa akin. Yung mga pangarap mo, magsisimulan ng umpisahan ng Diyos dahil iniibig mo na yung mga may utang sa iyong hindi nagbayad, dahil iniibig mo na yung ichinismis ka na hindi naman totoo, at ginagawan mo na ng kabutihan at mamaya dalhan mo ng tinapay at pangpalusa, ibili mo pa rin ng soft drinks. Amen. Hindi, puntahan mo mamaya at dadaloy na sa iyo ang iyong kasaganaan. Amen. Because iniibig mo na ang iyong kaaway at ginagawan mo na ng kabutihan ang namumuhi sa iyo. Ay, ang pangatlo, ano sabi sa verse 28? Bless them that curse you. So pagpalain mo yung kumukulam sa iyo. Hello, ay ano po ba ang kulam? Ang kulam po, pag-iisip ng tao na mabigo ka. Kaya merong isang, pag naalaala ko at ayoko nang sabihin pa, laging iniisip na ako ay masagasaan, ako ay masunog, ako ay mabigo. Ay lalo akong umuunlad. Bakit kaya? Ay dahil pinagpapala ko siya. Dahil ang sabi roon, ang tipan ng Diyos kay Abraham, pagpapalain kita ng todo, ang susumpa sa iyo, susumpain ko. Bakit ka sinusumpa? Dahil inggit sa pagpapala mo. Amen? At dahil inggit sa pagpapala mo, ano ang sabi? Panginoon ay aking pastol at lalangisan niya ang ulo ko at ang saro ko ay aapaw. At laging masagana ang buhay ng isang nagpapapastol sa Panginoong Hesus. At ang nagpapapastol sa Panginoong Hesus Kristo, iniibig niya ang mga kaaway niya, ginagawa niya ng mabuti, yung namumuhi sa Kanya, at pinagpapala niya yung kumukulam sa Kanya. Hindi sila magtatagumpay because you have the power. No? So, you have the power. Nobody can curse you. Amen? And pray for them that despitefully use you. So, love, do good, bless, and pray. Sino wrong ipay-pray mo? Yung ikay tinutuligsa. Yung ikaw ay linalait. Hello? So, dito makikita po natin, sisigla ka dahil magkakaroon ka ng maraming karanasan sa biyaya at pagpapala ng Diyos na hindi mo sukat akalain. Pag naalaala ko yung refrigerator na ibinigay sa amin dahil lilipat na ng bahay at hindi kasya ang 3 malaking refrigerator. At ang sabi, pwede po bang sa inyo na itong isa? Ay, sabi ko, sige. At 6 ang nagbuhat. Napakaliit na refrigerator, ano po? 6 ang nagbuhat, segunda mano. At after ilang months na ginagamit namin, tumirik. Segunda mano. At tinawagan namin ang kumpanya at nagpadala agad ng technician. Pero sabi ay, sir, hindi na po magagawa. Wala ng pyesa. Purihin ng Diyos. So, pinagpala ako ng segunda mano na 120,000 ang price nung bago pa, libre. At ang sabi, isang araw, sir, papalitan namin ng bago yung nasira mong refrigerator. Na may 3.5 months, 3 years and 6 months warranty. Sabi ko, tingnan mo, kung ako'y nagreklamo, kung ako'y nagsalita, pambihira, nagbibigay, yung pala'y masisira din. Hindi. Nagalak ako doon sa nasirang refrigerator, pinalitan ng Toshiba ng brand new with 3 years and 6 months warranty. Bakit ko ipinapatotoo? Dahil ang Diyos ay napakabuti. Pag inisip mo ang lahat ng kabutihan ng Diyos, kaya pag ako'y daraan doon araw-araw, Diyos ko, ako'y namamangha sa iyo. Totoo, you are awesome in my house. Amen? Isip-isipin mo po. Segunda mano, naging brand new.
Aba, ay sabihin mo, nangyari kay Bishop, magaganap din sa akin. Ako'y lagi nang iibig sa mga kaaway ko. Hallelujah! Gagawan ko na ng mabubuti ang lahat ng namumuhi sa akin at pagpapalain ko na ang mga tumutulig sa at ako'y kinukulam at bubuelta ang kulam nila 7 haplit na doble. Sisirain sila ng sarili nilang kulam. Amen? So, ibigin mo ang mangkukulam at masisira sila, mismong yung kanilang sinabi ang bubuelta sa kanila at sila ay mamimighati at kikilalanin nila na ang Diyos ko ang dapat nilang sambahin, hindi ang Diyos na si Satanas. Amen? Kayo po ba ay gising na? Amen? Hallelujah! Hindi tayo nagtipon ngayon para sa wala. Nagtipon tayo because God has a plan for the best. Amen? Aspire for the best. Aspire for the impossible. Dahil pag kaya mo, ikaw lang yan. Pag hindi mo kaya, banal na Espiritu ang gagawa sa mga imposible. At dito tayo magtatapos. Sabihin mo salamat at magtatapos na. So, pag ikaw ay umiibig, isa-isahin natin yung 4 na gawain natin. Love your enemies and do good to them that hate you. Bless them that curse you. And pray for those who despitefully use you. E ano mangyayari sa iyo pag ginawa mo yung 4 na yon? Verse 35. Hallelujah. At ang sabi sa verse 35, but love your enemies and do good and lend, hoping for nothing again, and your reward shall be great. Ano raw ang iyong gantimpala? Great. And you shall be the children of the highest, El Elyon, for He is kind unto the unthankful and the evil. Pag inibig mo ang iyong mga kaaway para kang Diyos, ang Diyos ay mapagmahal kahit hindi siya nagpapasalamat at sa mga masasama. Iniibig ng Diyos ang mga hindi nagpapasalamat sa Kanya at ang masasama. Pero mas malaki ang gantimpala ng mga umiibig sa kanilang mga kaaway. Amen po ba? At ano ang sabi sa verse 36, be merciful. Be ye therefore merciful as your Father also is merciful. Kaya, pag tayo po'y maawain, ang ibubuelta sa atin ay verse 38. Give, and it shall be given back to you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet withal it shall be measured to you again. Kaya tayo'y tatayo sa 3 talata. It is the will of God to bless you. Kalooban ng Diyos na ikay pagpalain. Sa Luke 6:27, sa Psalms 35:27, inyong tanggapin ito pag aking ipinahayag. Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yea, let them say continually, let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of His servant. God has pleasure. May kasiyahan ng Diyos sa kasaganaan ng Kanyang mga lingkod. Ika'y nakaupo dyan dahil ika'y lingkod ng Diyos. Amen? So shout for joy and be glad. Sumigaw ka ng buong kagalak at katuwaan. Amen? Sige, sigaw. Amen. Matuwa. Pumalakpak. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay masaya at may kasiyahan na paunlarin ang Kanyang mga lingkod at ikaw ay lingkod ng Diyos dahil ika'y nananalangin. Amen. So, ang pangalawa ay sa 3 John 1:3. Ito naman ang panalangin ni John na kayo maging maunlad, malusog at malakas. Amen? Gusto ba ninyo itong mga pangakong ito? For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. At ano ang sabi sa verse 2? I wish above all things that thou may, yes, prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ano po ang ibig sabihin? At aking hinahangad ng higit sa lahat ng mga bagay
na kayo'y maging maunlad. Amen? Sabihin mo, amen. At kayo laging nasa kalusugan at ang inyong kaluluwa ay maging masagana. At ano ang kaluluwa? Ang iniisip mo laging pag uuwi ka ng bahay sa iyong isipin, napakaganda ng aking bahay dahil kasama namin ang Diyos. Amen? At makikita mo na ikay tatangkilikin ng Diyos dahil pinararangalan mo ang Diyos. Huwag mo sasabihin, ayoko na munang umuwi sa bahay, pag tulog na sila. Huwag. Umuwi ka kahit maaga pa, kahit nagkakaingayan doon at sabihin mo, Diyos ko, napakabuti mo. Amen? At ang pangatlo po, sa Philippians 4:19, alam na alam po natin ito. For my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Nang aking Diyos ay tutustusan kayo sa lahat ng inyong pangangailangan. Sang-ayon sa kanyang kaluwalhatian, napakayaman po ng ating Diyos. Siya ang may-ari ng lahat ng kayamanan. So, ipapanalangin ko ito at hahamunin ko kayo sa isang malaking gawain ninyo araw-araw. O Diyos aming Ama, dahil kalooban mo at kaligayahan mo ang kami masagana, mangyari po ang tatlong pangakong ito na minithi ng tatlong lingkod mo. Maganap ito sa mga kapatiran na narito, nasa online at sa mga makakasama pa namin sa mga darating na panahon. Magsiunlad ang bawat isa sa amin. Kaunlaran na hindi kayang abutin ng aming isipan. Kasaganaan na hindi namin kayang bilangin. Maganap at mangyari simula ngayon, June 30, sa bawat isang nakakarinig. In Jesus' name, Amen. At merong iiwan akong assignment sa bawat kapatiran. Be prayerful. At 15 minutes lang daily. Sabihin mo, kaya mo ba ang 15 minutes prayer? Sa isang 24 oras, merong 96 15 minutes. At laging tandaan mo, kailangan sa bahay mo, ang paborito ko sa garahe, kukuha ko ng 2 upuan. Nakaupo ako sa upuan at nakataas ang 2 paa ko at ako ay sasamba sa Diyos. At meron ding iba pang lugar sa aming bahay na ako'y nananalangin. Laging tandaan mo ang Panginoong Jesus, umaalis yun pag nagkakatipon ang mga alagad, oras na ng kanyang panalangin. At ang sabi ko, Panginoon, ikaw po'y nananalangin sa kasukalan. E alisin mo nga po itong lamok. Tatanungin ko kayo, nagkasakit ba ang Panginoong Jesus? Naghirap ba at kinapos ng pera ang Panginoong Jesus? At ang sabi ng Panginoon, kung ano ang inyong Panginoon, hindi kayo hihigit, subalit kayo ipapantay sa iyong Panginoon. You will be like your master. Pag nagkasakit ako, biglang gumagaling. Amen? Pag nawala ang boses ko, biglang gumagaling. Bakit? Binayaran na ito ng Panginoon ang kanyang mga latay. At pag kailangan ko ang pera, bayad na rin dahil ibinigay niya ang kaisa-isa't bugtong niyang anak, siya naging mahirap upang sa kanyang kahirapan magsiyaman kayo. Amen. Hallelujah. Kaya sabihin ng mahirap na ako ay mayaman. Sa sigaw, ako ay mayaman. Sabihin ng mahina na ako ay purihin ng Panginoon. So, hindi ka po nagkakasala noon, sinasabi mo lamang, ini-echo mo lang ang salita ng Diyos. Ako'y malakas, ako'y malakas. Amen. Pag sumasakit ang tuhod mo at ang iyong balakang, ako'y malakas, ako'y malakas. Amen. At makikita mo na ikaw ay magkakaroon ng kaganapan ng iyong sinasabi. Pag mo sasabihin, matanda na kasi ako siguro ganito na talaga ang tumatanda, iiwan kita. Pag ang iyong bukang bibigay matanda ka na, diyan ka na. At ako'y pupunta sa 97 anyos na ebanghelista at bishop. At ang sabi niya, Bishop, kumusta ka na? Noong isang Sabado. At ang sabi ko, nakita ko na naman ang paborito kong lingkod ng Diyos. 97 na ako sa August. Nangangaral pa.
At ang sabi niya, 50 ang aking apo. Purihin ng Panginoon. Abay, masigla. Kaya nabangon. Amen. At makikita mo, tayo pong lahat ay pinagsama-sama at ito po ang panalangin for 15 minutes. Gamitin mo, ngayon gamitin ninyo ang cellphone ninyo, yung timer, iset mo sa 15 minutes. Una, worship God. How shall you worship God? By singing. Kay buti-buti mo, Panginoon. Nung ako'y nasa prayer cell noong 2007, July 30, for 2.5 hours, umawit ako, kaya tuloy-tuloy yung prayer mountain. Umawit ako ng buong pagsamba after several days of full fasting. Kaya since then, hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang paggamit ng Diyos sa simbahang ito. So ang una, worship God. Kung ilang minuto mo gagawin yun, nasa sayo na yun, basta 15 minutes sa umaga at kung ikaw ay naglalakad at nakasakay sa nagbibiyahe ka, pwede mo ring ulitin yung 15 minutes. Pangalawa, ano ang pangalawa? Worship and then confess. Iyong ipahayag na si Jesucristo ang iyong Panginoon. Amen po ba? And then, ang pangalawa pala, give thanks. So, number 1, worship. Number 2, give thanks. Number 3, confess. So, ipahayag mo na si Jesucristo ang iyong Panginoon. Sabihin mo na napakabuti sa iyo ng Diyos. And then, ang pang-apat, pray, humingi ka nung iyong kailangan na iyong nalaman. And then intercede. Idalangin mo yung alam mo na may pangangailangan katulad ng pangangailangan mo. 15 minutes. Kaya mo po kaya yan? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. So, idalangin mo ang pangangailangan ng mga kapatiran. O Diyos, aming Ama, napakabuti mo, tanggap at tinangkilik ng iyong mga anak ang buhay ng pananalangin. Ito'y may sagawan niya sa oras at sandaling ito, mag-umpisa sila hanggang sa aming pakikipagtagpo sa iyo sa ulap. Sa pangalan ni Jesus, maganap. You are all prosperous. You are all healthy. You are all wealthy and strong in Christ. In Jesus Christ's name, shout amen. God bless to all. Good morning.